Hello, hello, hello. So today is the wedding of my cousin. So I am just a camera woman. Tibay niyo daw. Control? O sa tugas. Plano? Plano daw. Gihawon daw. Kung di na gihawon rin, bago ko. Ganun na. You don't love me. You have all that once was mine. Next is the minister. Little groom. I'll sit here by your side. We are two becoming one. We are two. Groom, followed by bestie. Groom with parents. Principal sponsors. List na ng principal sponsors. Groomsmen and bridesmaids. Aris na po. Groomsmen and bridesmaids. Isa-isa lang para mapicturean po mo. Okay, groomsmen and bridesmaid. Not sure if you know this, but when we first met, I got some nervous. I couldn't speak. In that very moment, I found the one that my
my life had found its missing piece. So as long as I live and love you, will have and hold you. You look so beautifully white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautifully white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart, with every word. So as long as I live and love you, you'll have it all. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I cherish. You look so beautiful in And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, find love like you and I did. And when she falls in love, we'll let her go. I look her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live and love you, will have it hold you. You look so beautiful in white. From now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Male viewer. You look so beautiful in white tonight. Court viewer. Not sure if you noticed, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found you one night. My life had found its missing piece. So as long as I live and love this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart.
you and I did. And when she falls in love, we'll let her go. I walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. Okay, become quiet. Hey, ladies and gentlemen. Oh, you look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have enough. You look so beautiful. And from now to the very last breath, this day I cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in So beautiful. Kayo ay nagkatipon ngayon sa harapan ng Diyos at sa kapulungan ito upang saksiyan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ni na Christian Lloyd at Jubilin sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa atin na lalaki at babae. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti ng may paggalang kahinaunan at takot sa Diyos sapagat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan. Ito ay dapat igalang. Right, Christian Lloyd, tinatanggap mo ba si Jubilin upang maging asawa, mamuhay ng magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba iyong iibigin, aliwin, igagalang, ingatan, sakit at sa kalusugan, sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo. Ikaw, Jubilin, tinatanggap mo ba si Christian Lloyd upang maging asawa, mamuhay, na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba iyong ibigin, aliwin, igagalang at ingatan sa sakit at sa kalusugan, sa tanging sa kanya lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay? Opo.
Right, kung ganoon na ating ilingin ang pagbabasbas ng Panginoon, manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, dakila ka Panginoon, ikaw ang nagtakda ng buhay at pagmamahalan at gayon din ang kasalan. Narito po kami upang bahagi ng napakadakilang event sa buhay ni Christian Lloyd at Jubilin. Sila po tatanggap ng tipan ng pag-aasawa. Alam po namin, Panginoon, na ito po ay iyong plano. It was designed by you at sana po ang lahat ng amin pong gagawin ay naayon sa iyong kalooban. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Kaya pwede na kayong umakyat. Magsiupo na po tayo. Kahit umupo na kayo. Diyan kayo sa harapan. Ilagay sa harapan yung upuan ninyo. Ayan. Right, mga kapatid at mga kaibigan, mapalad po tayo sapagkat tayo po invited sa isa pong napakadakilang occasion ni Christian Lloyd at Jubilin. At least dumating yung punto na ang kanila pong dream ay matutupad na ngayong araw. At bago po tayo magpatuloy sa tinatawag na ceremony of marriage, magbibigay po ako ng kunting mensahe that is in conjunction with the marriage that is to be done this very day. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng pag-asawa o yung marriage? Marriage, it is a lifetime partnership of a man and woman, two unique individuals who understand, respect, and care for each other. Kaya ang pag-asawa ay isang habang buhay na pagsasamahan ng isang lalaki at isang babae na mayroong pagpapahalaga, mayroong napakadakilang pag-ibig sa isa't isa. Kaya sa ating pagpapatuloy, gusto ko talakayan ng characteristics of true marriage. What is marriage actually? It is of divine origin. It is of divine origin. Ibig sabihin, it was God Himself who designed and planned it. Alam niyo nung unang panahon, sapagat ang unang nilikha ng Diyos na tao ay walang iba kundi si Adan. Ito ay napansin ni Adan na siya po'y nag-iisa lang, samantalang yung mga hayop ay mayroon silang kanya-kanyang kasama sa buhay. Kaya sila po'y nalulungkot at ang Diyos naman ay alam naman niya na sila po'y nalulungkot. Kaya sabi ng God, it is not good for man to be alone. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatulong si Adan at inalis yung isa sa kanyang mga tadyang at yan po ay ginawang babae si Eva. At sila po ay nakasal at sila po ay natira sa tinatawag na Garden of Eden. Ano bang ibig sabihin ng Eden? Ang Eden, it is a place of pleasure. Kaya ang pag-aasawa, it is of divine origin. It was God who designed. Yung pangalawa, it is honorable. Ang pag-aasawa ay isang napakarangal. Kung ating basahin ng Hebrews chapter 13 verse 4, sabi dyan is marriage is honorable. Huwag natin gawing biro sapagkat ang pag-aasawa is not for 5 years, for 10 years, for 20 years, or whatever. But rather, ito ay tell death, do us part. Diba? Mayroong caption na sabi is tell death, do us part. Kahit ang ating Panginoon mismo, kanyang nabanggit, man shall leave his father and mother, then cleave to his wife, and the two shall become one flesh. What God had joined together, let no man put asunder. Kaya ang pag-asawa ay talagang it is a lifetime partnership. It is honorable. Then, additional for this is that God hates yung mga tinatawag na whoremongers, yung mga adulterers. Yung mga iba is nagkakaroon po sila ng extra wife, extra husband. Yan po ay mali at galit na galit ang ating Panginoon sapagkat yung kanyang plano ay isang lalaki at saka isang babae ang talagang mag-asawa. At wala naman talagang nilikha noon ng Diyos na dalawang Adan at saka dalawang Eva. O kaya isang Adan at saka dalawang Eva, wala pong ganon.
Ang pag-asawa, it is monogamous. Monogamous, ibig sabihin, isang lalaki at saka isang babae. Ating balikan yung aking na-quote sa Matthew chapter 19, dito sa verse 5 hanggang sa verse 6, man shall leave his father and mother, then cleave to his wife, and the two shall be one flesh. What God hath joined together, let no man put asunder. Man shall leave his father and mother, then cleave to his wife, not cleave to his wives. Kaya ang pag-asawa, it is monogamous. Mayroon yung mga gumagawa yung tinatawag na bigamy or polygamy, and that is not a part of the plan of our God. Then ang pag-asawa, it involves a mutual covenant. Mamaya ating marinig yung kanila pong tinatawag na marriage vows. Mayroon silang mga panata, mayroon silang promises, it's for the other. At yan po ay ating ma-witness mamaya. Then ang pag-asawa, it is permanent. Kako kanina, ang pag-asawa is not for 2 years, for 5 years, 10 years, 20 years, whatever. Kung ating sabi is, man shall leave his father, mother, then cleave to his wife, and the two shall become one flesh. What God hath joined together, let no man put asunder. Walang sino mang magpapahiwalay sa inyo. Even yung inyong mga parents, mga ninong at sa kaninang, sila yung mga tinatawag na sika na parents ninyo. Kaya I advise everyone that please do not do something that will create yung tinatawag na separation of these two individuals. Kaya ang pag-asawa, it is permanent. Then, gusto kong talakayin yung tinatawag na commandments for a happy marriage. Siguro naman si Christian Lloyd at saka si Jubileen, ang kanilang talagang pangalap, dream is magiging happy, successful ang kanilang marriage. Kaya yan ay ating tatalakayin. Unang-una yung tinatawag na love one another. Verse 23, sabi dyan, husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body, the church itself. Kaya ang ating Panginoon, mayroon din siyang asawa. At talagang mahal na mahal ng ating Panginoon ang kanyang asawa na walang iba kundi ang church. Dahil kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa kanyang tinatawag na spiritual wife. Kaya tayo din naman is we need to love our partner. Paano natin mahalin ang ating partner katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang asawa. Then katulad ng ating pagmamahal sa ating sarili. Kaya Christian Lloyd, kung mahal mo yung sarili, di mo sinasaktan, di ba? Kahit na magkakasakit ka, nagpapagamot, nagpapagaling. Kaya ganyan natin na mahalin ang ating partner sana naman. Kaya ang utos, love one another, not love another one. Anong sabi? Love one another. Huwag nating baliktarin. Sapagat ang sabi ng ating banal na aklat, love one another, not love another one. Huwag kang magmamahal ng iba. Pwede ka namang mag-appreciate ng ibang babae, ibang lalaki, but to love that very one, huwag natin gagawin. Anyway, siguro ang inyong naman, yung anyong friendship, at saka yung courtship, at saka yung tinatawag na bilang magkatipan is talaga umabot naman siguro ng napakalawig na panahon. Alam mo na kung talagang mahal mo siya at talagang siya ang para sa iyo. Kaya ang una, love one another. Then pangalawa, be faithful to each other. Magiging tapat kayo sa isa't isa. Magiging tapat kayo sa isa't isa. Kung halimbawa kayo naman is you were given a privilege to go to another nation at doon ka mag-work. Sana naman ikaw magiging tapat at gayon din yung naiwan dito sa Pilipinas, kinakailangang tapat naman sana. Yan ay gagawin natin. We need to be faithful, to be loyal to our partner. Yan talaga naman ang sabi ng 1 Corinthians chapter 7 verse 23. Then ang next is abstain from things that will destroy your marriage. Kinakailangan
we need to avoid yung mga bagay na nakaka-destroy ng inyong marriage, ng inyong relationship. Halimbawa is baka naman kasi kayo is dapat yung mutuality is andon. Kinakailangan is kung ano ang gusto ni Christian Lloyd, talagang hindi naman masama, kinakailangan umayon ka, ganun din naman vice versa. Kaya abstain from things that will destroy your marriage. Then next is, there is a need of understanding tayo. Diba? Kaya nga yung ating lapis, ano ang pinaka-head ng ating lapis? Diba yung eraser? Ibig sabihin, the point is, tayo ay nagkakamali at mayroong paraan upang may correct natin yung ating mali. Buburahin natin, ilalagay natin yung tama. Kaya ganyan ang dapat. Nagkakamali man tayo, then there is a need of understanding. Then we need to utilize yung tinatawag na forgiving one another, di ba? Nagpapatawaran sa isa't isa. Sabi nga is, we need to forgive one another dahil hindi naman tayong perfecto. At saka walang marriage na perfect. Pero nagagawa naman natin yung ating ng lahat ng paraan upang yung journey at saka sailing ng ating marriage will be done smoothly at talagang mabuti. Kaya there is a need of yung kako kanina, understanding. Then next is yung live, pray, work, and grow together. There is a need of living together, praying together, working, and growing together. Alam niyo yung successful marriage is always triangle. Ang pag-asawa is always triangle. Man, woman, then God. Without God, there will be chaos. Without God, there will be problems. There will be confusion. Kaya kinakailangan ng ating God, it should be the focal, the tinatawag the sandwich of your relationship. Di ba yung loaf bread, yung pinakagitna, yun ang sandwich. Kaya it should be the sandwich of your relationship, of your marriage. Sapagkat kung ang God ay wala sa ating buhay, talagang magkakaroon ng talagang sangkatutak na problema. Kaya God is should be there in our marriage, in our relationship, in our family. Kaya sabi nga pag ang God ay talagang we are worshiping, we are serving God. Alam niyo kung ano ang pinaka-intention ng God, bakit tayo ay nilikha? Ang pinaka-intention ng God is to praise God, to magnify God, and to make a cause for Him to be glorified. Talaga tayo ay nilikha ng Diyos upang tayo ay makapagsamba sa Kanya, makapaghandog ng papuri sa Kanya, at gagawa ng paraan upang ang Diyos ay mapapurihan sa mga tao na hindi pa nakakalam ng tama at saka mali. There is a need of working together and growing together. Kaya doon sa marriage, mag-start kayo ng parang walang kamuhang-muhang, pero there will be yung tinatawag na gradual growing, developing your marriage until you will reach the very peak na talagang napakaganda pala ang may asawa. Pero alam niyo yung pag-asawa is hindi puro roses. Yung pag-asawa hindi puro moonlight. May mga tinik, may mga darkness. Yung mga tinik at mga darkness, yun yung mga problem. Then there is wala namang problema na walang solution, di ba? Christian Lloyd at saka Jovelyn, walang problema na walang solution. Pero ang pinakamagandang solution is we need to accept God to help us. Ako nga, successful marriage is always triangle, man, woman, then God. If God is with us, then walang anumang problema na hindi natin malulutasan. Kaya yan ang kwan din ang pag-asawa. There is a need of leaving your parents and cleaving to your mate. Sa pag-asawa, there is a need of leaving your parents. Sabi nga is ang lalaki ay iiwan niya ang kanyang mga magulang.
at makikisama sa kanyang asawa, hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. The point is, you need to make your own nest. You need to make your own house. Huwag tayong nakikitira upang maiwasan yung mga problems at talagang kayo mismo ang lulutas yung mga problems na dadating sa inyong buhay. Alam din niyo yung pag-asawa ay parang garden. That after the gardener had prepared the ground efficiently, the first thing that he should do is to plant a good seeds, di ba? Magtanim ng mabuting botel. Figuratively, yung good seeds is your love, understanding, being faithful, being pensive, thoughtful. Yan ang mga tinatawag na figuratively, yan ang mga tinatawag na good seeds. Then ang pangalawa is watch the weeds. Bantayan natin yung mga disturbers ng inyong marriage, yung mga nakakadisturbo. Then provide a good nourishment. Di ba yung ating tanim, binibigyan natin. Siguro hindi naman masama na magbalot ka naman ng regalo para sa misis mo, ganyan. At ganyan din si Jubilin sa kanyang misis. Kaya whether we like it or not, mayroon yung mga problems na darating sa inyong buhay. Kaya ikaw, Jubilin, pag may problema ka kay Christian Lloyd, na may tampo ka, huwag mong ina-outside di Kulambo. Kasi pag outside mo sa Kulambo yung si mister mo, kailan pa malulutas yung mga problems, di ba? Huwag kang, baka may 2 kwarto, dyan ka, dito ako, di maganda. Kaya kinakailangan, sabi nga, in sickness and in health, in prosperity or in problem might come, but you will not do something that will contribute in the breaking of your marriage. Kasi yung broken marriage ay may mga factors. Unang-una yung tinatawag na wrong timing. Kayo, hindi naman wrong timing kasi 22 ka, 27, hindi naman wrong timing. Wrong choice. Baka mali yung napili mo. Pero si Jubilin, talagang sigurado siya talaga eh. Ganyan din si Christian Lloyd, hindi kayo na wrong choice. Then next is the wrong concept of marriage. Ating ulitin, wrong concept of marriage. A marriage is not purely a solution dahil you are inviting a great responsibility pag ikaw ay mag-asawa. Alam naman natin that in the days ahead, magkakaroon na kayo ng anak. Kahit talagang ito ay ipiprepare natin dahil may mga rights ng ating mga anak. Kasi pag halimbawa is ipinagbubuntis mo ngayon, yung first baby ninyo, alam nila na mga irresponsible kayo, baka sasabihin yung baby nasa loob, Mami, Daddy, ayaw kong lalabas. Mayroon silang mga rights Kaya ibibigay natin ang rights natin sa ating mga anak nang sa ganon ay talagang kayo ay makakapag-demonstrate. Okay, hinabin mo nga yung bouquet. Okay. Okay, shall we proceed to the marriage vows? Kaya ngayon ikaw, Christian Lloyd, will you express your marriage vows in front of Jubilin together with in front of the public? Magarapan kayo. Hawakan kayo ng kamay kung hindi makaka-disturb. Okay. Asan na yung disman? Disman. Sukat karon. Sukat pa sa una ikaw ang akong minusarang babae nga nagpakaroon.
Sukad pa sa una, ikaw ang nag-inusarang babae nga nagpukaw sa akong heart. Kung karong adlaw, ikaw ang akong dawaton, nahimong kapika sa ako ang kinabuhi, sa kalipay o sa kasakit. Nag-uban tang duha, I promise to love you and cherish you till death do us part. Gikan karon akong ihatag ang kanunay, pagprotekta, pagsalig ug pagrespeto kanimo. Ubananti ka sa tanan mong kalipay ug kasakit ug kanunay muulong nimo sa panahon sa panginahanglanon. I promise to love and help you in your hopes and dreams and keep you safe at my side. Sukad karon ang tanang ako mahimo. Ang akong kamot, kasing-kasing, ug ang akong gugma, gikan karon ug sa umaabot pang mga adlaw sa atong kinabuhi. Lastly, you are my man, my joy, and my everything. Meron ba kayong awit na kayo offer? Ako
pakiabot yung Ring. Right, ang singsing na ito ay panlabas at physical na simbolo ng isang spiritual at panloob na pagbubuklod. Ito ay gawa sa napakalagang bagay. Sumisimbolo ng kadalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Christian Lloyd at Jubilin, ito ay bilog, nagpapahiwatig ng pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay walang katapusan. Kaya tanggapin ninyo ang singsing na ito, tanda ng inyong pagkilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo sa magitan ninyo. Kaya narito ngayon, ilagay mo sa daliri ni Jubilin at will express your promise. My loves, dawata kining singsing na mao'y simbolo sa akong walay kopas na akong paghigugma kanimo gikan karon sa kahangturan na ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay my loves, dawatan ko dining singsing na nagasimbolo sa akong gugma, diha kanimo. Kita mag-iunumay sa kasakit o kalipay. Ako nagpakasal sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Right, let's proceed to the putting on of the Cordon Bell. So, Christian Lloyd at Jubilin will kneel down. Lumuhod na kayo. Mga Cordon Bell sponsors, please prepare. Mag-prepare na kayo. Unahin natin yung bell. Kaya ang bilo ay sagisig ng pagiging isa sa dalawa sa pagbuo ng isang pamilya. Inilalarawan din nito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-ingat sa kanyang asawang babae. Pakilagay na yung day. We are two becoming one. Here I am, here's all of me. You have all that once was mine. Pero may taklog dyan. Right, ang bilo ay sakisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailan paman bilang mag-asawa. Italagay na yung cord. Right, let's proceed to the presentation of the Bible. I have the Bible, please. Right, ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Kaya tanggapin ninyo Christian Lloyd at Jubilin ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Naway ito ay maging ilaw sa inyong tahanan
bukal ng kalakasan at pag-asa, gabay sa buhay at sandigan ng inyong pagmamahalan. Kaya yung aaras. Right, ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay ibibigay ni Christian Lloyd kay Jubilin, isang pangako ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ang pagmamahal na nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki nang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae. Kaya tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapalang ng Diyos. Kaya abutin mo, Christian Lloyd, at ibigay kay right, let's proceed to the signing of the marriage certificate. Kaya tabihan mo siguro. Ay, hindi. Right, let's proceed to the undoing of the cord unveil, pagkalis na unveil at saka uncording. Pagkalis na yung cord at saka veil. Right, let's proceed to the lighting of the unity candle. Two outside candles were lighted to represent your individuals. Then there is a need of lighting of the unity candle. At kunin nyo na yung lighted candles doon. Pakilight yung unity candle, after which you will blow your individual candles.
Right? At silang dalawa ay magiging isa, ang pahayag ng banal na kasulatan. Ang pagsisindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Isang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi dapat pag-iwalayin ni numan. Okay, humarap na kayo doon at let's proceed to the pronouncement of marriage. Harap na kayo. Shall we request the public to please stand up? Magsitayo po tayo lahat. Right, Christian Lloyd and Jubilin, ipinahayag ninyo sa harap ng Diyos at ng kapulungang ito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-asawa. Ngayon, sa magitan ng kapangyarihan na binigay sa akin ng Panginoon at ng Republika ng Pilipinas, ipinahahayag ko na sina Christian Lloyd at Jubilin ay mag-asawa na. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ni numan. Okay, shall we proceed to the nuptial kiss? Okay, may you kiss now your wife, Christian Lloyd. Salikdan. Klaro na. Right, shall we pray? Makapangyarang Diyos, manliligtas ng sansinukob, Panginoon at manunubos, may akda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo sa araw na ito. Ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos ay nagpasyang tagapin ang kaloob ng pag-aasawa. Iniling namin sa inyo na pagpalain mo sila. Tulungan mo po silang maingatan ng kanilang mga pangako sa isa't isa. Tulungan mo po sila sa kanilang araw-araw na pamuhay upang hindi sila magkamali sa landas na tatahakin. Hayaan mo ang kanilang pamilyang bubuin ay maging huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pagpapalang pagsasama. Ito ang aming hiling sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Okay, tayo ay let's proceed. Okay, mayroon pa let's proceed to the pagpapakilala sa mga ikinasal. Okay. Presentation of marriage. We Christian Lloyd and Jubilin, you have come before us and before God and have expressed your desire to be husband and wife. You have shown your love and affection by joining hands, made promises of faith and devotion to each other, and have sealed these promises by the giving and receiving of rings. I therefore pronounce that you are now husband and wife. God bless you and keep you and give you His peace. What God has joined together, let no man put asunder. Let's give them a big round of applause. Okay, God bless you, Christian Lloyd. Okay, let's proceed to the picture taking. Excuse me. I'm exit.
Oh, diyan na kutob. Diyan na mo kutob. Pusing sa Ano sa? Kawas ako. kiss na pun. Kiss, kau ni kita gani ha. Bila balik mo. Tanaw mo na ito yung nangatawal. Lula. Kanina po sila musunod mo kasalo. Kanina sila. Nakuha din yun. Sure daw siya. Ayaw na buhiin na na. Parents, groom's parents, dinikanan sa lalaki. Kay groom's parents. Mama at papa sa Ibadong ni Christian. Dili ka. Prepare parents of the bride. Bride's parents. Ayaw lang kuha kay di ko din plan anak. Anak si Badong. Di ko kuha. Si bride's father. Lakaw na. Smile. Dagkat niya sa ulo yung eh. Yan. Parents.
Dikit ang ulo niya. Okay, the bride and groom with the flower girls. Flower girls lang sa. Flower girls lang sa. Wala naman yung chinel, sapatos. Asa may sapatos siya din. Hi, sir! Flower girls sa, dire. Dire. Flower girls, dire. Sa tubangan. Dire. Flower girls lang sa, ha? Jail, dire na. Dire ka. Jail, dire na. Okay, Ning. Ready? I-post na si Ra. Asan little bride? Little bride, dali. Little bride. Hey, dali na. Dali ka na. Lingkod mo, lingkod. 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 O, lingkod na. Diya sa simento lingkod, ilawag na tayo. Nagwa pa ang lingkod. Ano on? Yan ang tiil. Tiil sipag dili. Okay. Little groom, then little bride. Asa na little groom? Oh, hawan ng flower girl. Mabili na little bride o little groom. Ulit-ulit ang okay, next is groom's stand. Little Maritan to na tuloy yun. Noon naman siya. viewer, Bible viewer. Sige, lingkod na lang mo. Dito makatapos na lang sa tindog na lang mo, tindog. Okay na lang dito. Okay, next. Mga abay. Bridesmaids sa girls. Hindi na, babae. Bridesmaids. Pwede, kulang ka rin. Kulang ka rin isang kamay. Laro ka pagkunit sa flower. May pangkain. Side view. Okay. Ready? 1. Tangal tingin sa camera. 2, 3. Walking. Ready? 1, 2, 3. Lapa. Hawa sa ang groom. Okay, ready? Pusing lang, dirito nan. Design. Taas ang tiin. Ready? Okay, ready? 1, 2, 3, go. Boys. With the bride.
groom na to. Nang luod mo siguro. Boys. Balance ha, balance. Mo sa iya anak. Hindi mo kapit sa buka. Dili kapit sa ako'y. Ano yung nagpito ka? Sibog. Ayaw gikutang diya na. Pinagwapo pa, pinamacho. Utang sa bulsa ang kamot. Tanaw din sa kanila. Ready? Low. Dali lang. Ang bride mo lingkod. Pawakan ng bride. At tag-iya naging siya sa groom. Ayan. Ipag-groom niya ka naman yun. Tapos yun mo na yun. Okay, pusing mo niya. Ayaw ko pagkaulawin. Ready? Okay, actor style. Wala pa. Light. Wala pa. Waki. Light. Camera. Action. Waki ang groom. Wala ba nag-waki ang groom? Usap. Ulawon ba rin mga panihoy? Sina. Ready. Waki. Last na ni mo waki na badong. Okay, lingkod niya badong. Ayaw lingkurin na yun. Anak lang ako na yun. Kasili yun, unang nagtaon. Joy. Sila pagani. Tanan na. Bridesmaids and wala pa, dagdag. Ninang na po. Ninang. Nagkano na lang sa na. Di makita ang nasa likod. Diyan na ninang road. Ready? 1, 2, 3. Ay, napay ninang 3. Hindi naman kayo. Dito mo. Ninong. Anang ninong. Okay, ready? 1, 2.
Wakyang Ninong. Ready? 1, 2, 3. Anak balding kayo mga ninong ay. Relatives. Pariente sa babae sa. Anong pariente sa babae? Sila nilain? Ikaw dong. Pang, may kayon. Kamu pang. Sino ka na? Ilagin na. Napanan ni Auntie nga Virginia. May kayo na ako. Karugyan tayo, tingnan siya. Dali na mo yung Davi! Oh, Eagle, fight na! Dapat ni. Ito po, ito. Kalau makita amin, ano nagpasok di lugar. Dagang pariente ni Badong. Asa naman sila? Ate Bagning, asa naman mo? Ate Bagning, Ate Kuya. Kuya, iya dali sa, sulod sa. Madam, lingkod. Asa naman flower girl? Ay, nak, kulang man isa flower girl. Asa naman? Smile, Badong, and Ewing. Light, camera, action. Asa si ate, ate, mamaitam? Ang music ng dancing. Nung Marlene, asa daw mo? Anong kuha ng itom? Where are you? Okay, light. Asa man sa ng itom? Uli siguro, uli. Waki. Ayaw kawa dia, kawaki. Isa pa. Nawatak yun aja ko ada kabin kan. Okay.
Pagpantay kayo yung kuratit, yapong yun. Yapong yun. Okay na. Hello. Sir. Morning. Kaya nga kung ano, pwede na siya maghatag o ilahan. Ginatanggal ang first savings sa magbiyahe. Extension. Tangki. Kailangan ng kuwan? Oh. Yung alam ng bubok mo, sige mo pa. I-connect kung saan. Papadulog o kisa. Okay, the first savings, unang tigong sa mga magtiayon is 6,580,000 million dollar. Lubak.